Kapag nilalagnat, magkulob daw sa kumot. Tapos, bawal maligo, bawal mahamugan, lalo ka raw magkakasakit. Yan ang sabi ng lola ko dati. Yan ang sabi ng tita ko. Yan ang sabi ng lahat sa bahay. Totoo ba ito? So ngayon, pag-uusapan natin 5 health myths, 5 health pamahiin na sasagutin ni Dr. J. Totoo ba o hindi? Let's go! Number 1, pag may lagnat, magkulog sa kumot. So, mali. So, pag may lagnat, dapat ma-release yung temperature. Mawala yung fever. Pag nagkulog ka, lalong mag-iipon yung temperature, mas lalong tataas yung body temperature mo. Ang siste, ang pwede mangyari, febrile seizure, febrile convulsion, lalo na sa mga bata. Kaya hindi po advisable na magkulob. Dapat nga loose clothing, luwagan. Yung damit manipis, pwede mag-sponge bath, paracetamol para mawala ang lagnat. So, hindi dapat magkulob kasi mas delikado. Okay? Next, pasma. Nanginginig. Pag nagluto ka raw, naglaba, plancha, bawal magbasa ng tubig. Totoo ba o hindi? Magkakapasma. So, ang pasma po actually wala sa libro ang pasma. Pero I have seen patients na ganun ang complaint. Nanginginig yung kamay, masakit, no? Kasi nga overwork. So, hindi po siya, sabi nila bawal basain. So, hindi po siya tama na logic. In fact, kapag ikaw may nagtrabaho ng ganyan, dapat nagwa-warm, mainit na tubig, hugas. Ngayon, kung sunod-sunod araw-araw at namamagana talagang pagod na, in fact, yung cold water po, maganda rin siya for 15 minutes para umimpis. And then, maiwasan yung pamamaga, cold water. Okay? So, hindi po totoo na yung sobra sa pag nabasa, magpapasma. Pagka nanginginig, pwedeng may diabetes, may thyroid disease, may Parkinson's, diba? Or yung mga ibang tremors, essential tremors na tinatawag natin. Pakonsulta sa doktor kasi marami na ako nakita mga patients niyan at naggamot natin, nawala yung panginginig ng ating mga pasyente. Next, ito yung paborito ko. No? Kapag naglilihi, pag kumain ka ng kambal na saging, yung anak mo magiging kambal. Pag kumain ka ng mangga, pag naglihi ka sa mangga, yung anak mo magiging madilaw yung kutis. Pag kumain ka naman ng singkamas, pinaglihi sa singkamas, yung anak mo magiging maputi. No? Sabi ng nanay ko, ng aking mother, sa singkamas daw ako pinaglihi, kaya daw yung balat ko may konting kaputian at medyo malaki yung mukha. At yung iba pa, pag naglihi sa balot, balbon. Diba? So, hindi po siya totoo. Ang baby po na gawa ng pagbubuntis ay epekto ng genes ng mother at ng father at pinagsama mo, yun po yung napoproduce na itsura ng bata. Okay? So, may mga vitamins at mga pagkain. Kailangan po sa nutrition yan. Yung folic acid, calcium. So, lahat po yan ay para sa nutrisyon ng baby at ng mother. So, hindi po totoo yung naglilihi. So, ang verdict natin dyan, ang next naman dyan, yung nag-viral worldwide. Sa South Korea, nag-viral yan. Sa atin, ginagawa rin yan. Bawal matulog ng may electric fan, makakamatay. So, sa South Korea, nag-viral yan. Kasi pag natulog ka doon, nakatutok sa iyo yung electric fan sa isang kwarto na kulog, magkakaroon ka ng magkakreate ng vacuum, mawawala ng oxygen yung kwarto, at in the end, madideds, no? So, ang verdict natin dyan, so hindi po totoo yung ganong klaseng myth. Myth lang talaga siya, walang katotohanan. In fact, mas nakukul nga yung room pag may oscillating na electric fan.
And at the same time, pag na-cool yung room, hindi tataas yung blood pressure mo, mas kalmado yung mga muscles mo. However, kapag nakatutok nga lang talaga yung electric fan, yung hangin niya pwedeng dumiretso sa sinuses nyo, pwedeng matuyuan kayo ng sinuses. So pwede kayong parang dry yung throat ninyo kapag nakatutok. So mas maganda, medyo malayo siya at maging cool yung temperature kung nag-o-oscillate, umiikot. Okay? So walang katotohanan na ang electric fan, pag nakababal sa'yo sa isang kwarto, madideds ka. Okay? At ang last, ang panglimang myth, pag may sore eyes yung isang tao at ikaw eto, tinitigan mo, eye to eye kayo, no? Hindi naman yung love at first sight, ha? Iba yun. Pag nagtitigan kayo, magkaka-sore eyes ka din. So, again, so hindi po totoo na ang sore eyes or conjunctivitis, viral conjunctivitis or bacterial conjunctivitis man yan, makakahawa kapag kayo ay nag-eye to eye contact. So, okay lang, tingnan mo yung crush mo. Kahit may sore eyes, hindi ka mahahawa. Dahil ang virus po is spread siya. Direct contact. So, kapag may nahawakan siya, kinamot niya yung mata niya, humawak sa'yo, and then gumanon ka rin. So, pwedeng mahawa. O yung panyo, kinamot niya sa mata, may virus yun. Nilagay niya dyan. So, kinuha mo naman, di ba? Okay. Yung crush mo, may sore eyes, ganyan. Tapos sinulog yung panyo, ikaw naman, kinuha mo yung panyo, ay magkaka-sore eyes ganyan pag pinahid mo sa mata mo. Or kapag yung may sore eyes, nagpahid na naman, nagbukas ng pinto, di ba? Umawak sa doorknob, and then ikaw naman umawak sa doorknob, so pwedeng mahawa. So hindi eye to eye, kahit magkalapit yung mata ninyo, kung wala namang direct contact, hindi ka mahahawa ng sore eyes. Okay? So, ang sagot natin dyan, another myth. So, 5 health pamahiin, sinagot ni Dr. J. Ang sagot natin, so, hindi po totoo. Hindi naman kinukontra natin si Lola, si Tita. Kundi sinasabi lang natin kung ano yung nararapat. Kasi baka naman magtuloy-tuloy yung ganyang paniniwala at maligaw tayo, no? So, may science po ang bawat condition. Hindi po siya yung parang pamahiin. So, again, kung kayo ay may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J.